panitikan. Ang panitikan ay sinasabing refleksyon ng buhay. Ang panitikan ay kahit na anumang nakasulat sa anyong tuluyan o patula, ayon sa Webster Dictionary. Subalit, ang isang tunay o ganap na panitikan ay mayroong kahulugan at kabuluhan. Ayon kina Rufino Alejandro at Julian Pineda, ito ay bungang isip na isinatitik. Sumasaklaw ito sa lahat ng uri ng katha na maaaring nakasulat o hindi, na tumutulong upang lubos na maipaunawa sa mga mambabasa ang mga kaganapan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang panitikan ay isang paraan ng pagpapahayag na kinapapalooban ng katotohanan sa paraang ipinaparanas sa mga mambabasa ang kaisipan at damdamin ng manunulat. Ayon sa panitikang Pilipino nina Gonzales, Martin at Rubin. Ang panitikan ay refleksyon ng buhay sapagkat ipinapakita nito ang damdamin, karanasan, ideya, pangarap, hangarin at diwa ng manunulat sa panahon at lugar kung saan siya kabilang. Ipinapakita din ng panitikan ang kultura, paniniwala at tradisyon ng isang grupo ng tao sa lugar. Ang tawag sa mga sumusulat ng panitikan ay may akda, manunulat o writer. Maaaring maging manunulat ang lalaki, babae, bata man o matanda. Dalawang anyo ng panitikan, tuluyan at patula. Ang tuluyan ay tinatawag din na prosa or prose sa salitang Ingles. Ito ay nakasulat sa mga pangungusap at talata. Mga halimbawa: mga akdang pampanitikan na nakasulat sa anyong tuluyan. Kwentong bayan, pabula, alamat, mitolohiya, parabola, maikling kwento, nobela, dula, talambuhay, sanaysay, talumpati, editorial, liham, balita, anekdota. Ang ikalawang anyo ng panitikan ay patula. Ito ay nakasulat sa mga taludtod at saknong, tinatawag na poetry sa salitang Ingles. Ang taludtod ay tumutukoy sa isang linya ng mga salita sa tula. Pagmasdan ang halimbawang tula na nasa kanang bahagi. Ito ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8 linya o 8 taludtod. Ang saknong ay tumutukoy sa grupo ng mga taludtod o linya. Pagmasdan ang halimbawa na nasa kanang bahagi. Ang una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na linya o taludtod ng tula ang bubuo sa unang saknong. Samantalang ang ikalima,
ika-6, ika-7 at ika-8 linya o taludtod ng tula ang bubuo sa ikalawang saknong. Mga akdang pampanitikan na nakasulat sa anyong patula. Tulang pangtanghalan, komedya, trahedya, melodrama, parsa, sainete, tulang patnigin, karagatan, duplo, balagtasan. Tulang pasalaysay, epiko, awit, korido, balad, tulang paawit o liriko, awiting bayan, soneto, elehiya, dalit, pastoral, oda. Dalawang uri ng panitikan. Ang unang uri ng panitikan ay fiksyon, tinatawag na fiction sa Ingles. Mga akdang pampanitikan na batay sa imahinasyon ng may akda. Ang mga tauhan, tagpuan at kaganapan ay hindi totoo. Mga akdang pampanitikan na nasa uring fiksyon. Kwentong bayan, pabula, alamat, mitolohiya, parabola, maikling kwento, nobela, dula. Ang pangalawang uri ng panitikan ay tinatawag na deep fiction. Tinatawag na non-fiction sa Ingles. Mga akdang pampanitikan na batay sa realidad. Ang mga tauhan, tagpuan at kaganapan ay hango sa totoong buhay. Mga akdang pampanitikan na nasa uring deep fiction. Talambuhay, sanaysay, talumpati, editorial, liham, balita, anekdota,